Amen ho sa anim na baptism. Ano? Sige po, tayo po yung magsitayo at tayo po yung mag-Bible reading. Let's open our Bible on the book of Matthew. We'll be reading two chapters, chapters 19 and chapter 20. I will be reading the three verses first, then susunod po na three verses kaya sa men, then yung ladies na po. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Matthew chapter 19 verse 1. And it came to pass that when Jesus had finished this saying, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. And great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses of brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first.
They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go you also into the vineyard, and whatsoever is right thou shalt receive. So when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. And Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples apart in the way, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Verse 25, But Jesus called them unto him, and said, You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister, and whatsoever will be chief among you, let him be your servant. The last verse, verse 34 altogether. So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Maraming salamat ho. Pwede na po tayong... Dinako tayo sa ating pananalangin sa pagkakataong ito. We keep praying for the enrollment. At magsisimula tayo sa susunod na Monday. Bukas, magsimula ang public schools din sa atin sa next Monday, at sa susunod, next Tuesday, magsimula man ang Bible School and yung pang-araw at pang-gabi. At ang enrollment ay next week. Pag sinabing next week, sa susunod pa. This week is today's the beginning of the week. So next week ay enrollment week. At pagpahinga rin po natin itong sila kapatid na Annabel. Saan si Annabel? Yan, namatayan ng kapatid ito. At maging yung wisdom, kung anong gagawin nila doon, at pag-uwi din nila,
Hindi ko alam kung makasama si mister niya, sapagkat sa pagsisimula ng school, maraming problema. Kaya whatever God leads them to do, yun ang kanilang magawa. For the glory and praise of God. So yun po ang ating ipanalangin na maging blessing ang funeral service din, na kung kalooban ng Panginoon, yung mga baptism sa lugar, maging blessing. Sama natin yung paa ni Brother Eli. Brother Eli ay arthritis ang problema. Kaya, kung gusto nating gamitin yung isang ay rayuma. So yun ipagpray natin. Anong gamitin natin term? Para magmukhang maroon, arthritis. Okay, let's pray for Brother Eli. Na yung kanyang pagmamaga ng paa, humupa na. At magamit yung gamot, saka yung ating gawain na hindi maging pabigat din sa kanya. Speaker natin ngayong gabi, binabanggit ko na, si Pastor Takaw. Kaya pagpare natin, nagamitin niya bilang hamon sa atin ngayong gabi. Okay? And of course, yung ating enrollment, 80. At itong mga newly baptized na maging partner doon sa paglago ng gawain. At sana makita yung mabilis at mas mabilis na paglago ngayon sapagkat pero mo 6 yan. Magmalasakit lang ng tig-isa yan sa loob ng 2 buwan at makasama sa church. Kasi sa mission doon, talagang may paglago na yan. Kung sumunod na linggo pa, after 3 months, isa uli. Di ilan na yon. Pag umabot na ng, paglago na makaabot ng 15, ngayon pa man, kung patungo sila ron, pagpray natin yung magiging building and lot. So yun po ang ating ipagpray. So, pag-isama na rin natin na i-bless tayo para maging blessing especially sa pag-iilaw nitong building. Yung mga lalagyan ng ilaw na yan ay pagpray natin ng paano siyang gagawa. At may mga kapatiran na involved. So malagyan siguro yan ng 3 ilaw pagkatapos tigil na uli. So yun po. At bukas, ito ang niyan, siguro mapasweldo pa natin kasi sa dalawang linggo ay yung ating mga ginagastos dito, pasweldo sa mga iba, galing na sa regular fund yan. Yung tithes pa naman, yun ang ating pang bayad sa kuryente, tubig, at yan ang takbo ng gawain. Missions ay for missionaries. Ang ating pag-pray dyan ay i-bless tayo lahat para maging channels of blessings. Opportunity yan. Alam nyo, pag natutunan ninyo ang Christian life, the Lord's way, very exciting ito. Very exciting. Kaya kailangan lang learn Christianity the Lord's way, not man's way. So yun po. And at this moment, dadako tayo sa ating pananalangin at kung mayroong mga naghanap dyan na Christian school o isang school na maaaring makatulong sa mga estudyante, ipag-pray po natin ng ating school, ang Christian school, ay maging blessing sa hindi lang sa estudyante kundi pati sa parents. Kaya ako na tayo sa ating pananalangin, dalhin natin mga request na ito. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa 6 na baptized na doon sa mission na maging tunay na backup para sa gawain, magito ng kanilang presensya, ano man ang kanilang i-participate at i-bless niyo po sila. At ganoon din Panginoon sa pagsuporta sa mga ilangan through tithes and offerings na maging involved itong mga new converts, newly baptized. At ganoon din dito sa church, salamat Panginoon sa involvement ng kapatiran
na nakakapagtulong-tulong kami kay umabot ng ganito. Ang beautification ng building. And Lord, keep blessing all your people and grant us the joy of taking part, building a legacy na kami ay naging kabahagi upang i-develop ang iyong gawain na umabot sa ganitong anyo. Salamat din sa kapatid na Romer na willing to take part para maging blessing para dito sa development na iyong gawain sa magitan ng painting contractor and blessed advanced painting services. At yun din siya, Panginoon, including his family, by granting them new projects that are good payers and the collectibles. Ganyan din mga ibang mga kapatiran na nakapagtagubilin na rin, nakaisukon na rin ang kanilang mga businesses sa inyo, mga sarili, upang maging channels of blessing, including those who are abroad. Pagpalaan niyo pang bawat isa, umaasa kayo Panginoon sa iyong patuloy na paggawa. Ipinagtatagubilin po namin sa inyo ang mga kapatiran na may karamdaman din. Ipinagtatagubilin po namin sa inyo ang physical sustenance ni Ma'am Dory, Brother Eli, na may arthritis, Lord, na inyong ituro sa kanya ang kanyang health care na mabalanse ito ayon sa nararapat sapagkat may mga gawain din na ayaw niyang pabayaan na ngailangan ng manual activity. Ganyan din, Panginoon, nagpapasalamat na rin kami na may mga iba pang kapatiran na bagamat may karamdaman, nandyan ang kanilang pagtitiwala sa inyo sa kagalingan tulad ng kapatid na Nora Tavera na may pinapaaral din na anak. Keep supplying their needs. Yan yung si Nanay Tessie at salamat po sa kay Nanay Miling sa kanyang patuloy na kagalingan at yun din sa bawat kapatiran na may kani-kanyang karamdaman. Sama niyo na po, Panginoon, kapatid na Ricardo Santos, at yun din yung mga iba pang mga karaingan at mga kahilingan na hindi namin nabanggit. Lord, let thine hand be upon us. And Lord, we also beg you to grant our request in relation to the number of enrollees we are asking from you. We're asking, Lord, for 80 students. And prepare the teachers to have more consecration and more desire to be blessed to be blessing in trying to help in building up lives. Future, kayo pang gagawa sa bawat isa. At ganoon din, Panginoon, kahit sa Christian school, sa Bible school na para sa training ng pang-araw at pang-gabi dito sa Bible school, i-bless niyo po ang Asia Baptist Bible College at sa mga estudyante patungo doon tulad ni Timothy, Brother Arman, and probably si Merlin and other students maybe. Ganun din, Panginoon, ipinagtatagubilin na rin po namin sa inyo ang Bible School dito, Moray Baptist Bible Institute. I-bless nyo rin po. Hayaan po nyo, Panginoon, maging training ground ito ng mga upcoming Christian workers willing to serve in a very special way and a more serious way. Dalangin na rin po namin, Panginoon, na kayo pong siyang gagawa kahit sa mga missions and extensions. Kasama na po sila doon sa Mikawayan kay Pastor Anwa, Pastor Oscar, Pastor Binay, at ganoon din, Panginoon, sa nasa daughter churches and the respective mission works. Lord, marami pong salamat na tuloy na napakatapat nyo sa amin. Gawit nyo kaming karapat-dapat. At si Pastor Malakaw, kayo rin pong gagawa. I-bless nyo ang church, at magpipray sa kanang church sa pagkakataong ito na narito sa Maynila.
Tayan po niyo na sila ay masumpungang matapat at magpapakatapat. Ganyan ang kanilang pagdako rito. I-bless niyo po at ganyan ang kanilang pag-ikot-ikot, pansamantala, ay kayo rin po ang siyang gagawa. Bless the membership of your church. Allow us, Lord, to be channels of blessings and that we will be used to win the lost in a way you want us to do it. Marami pong salamat at tunay, Panginoon, napakatapat nyo at gawin nyo kaming mga ilaw at ilapit nyo po kami sa kanila kung paano ilalapit nyo rin sila sa amin. At Lord, bigyan nyo kami ng excitement. Iandaan nyo aming mga espiritu para once na pinagtagpo nyo kami, Panginoon, ay huwag kami magkulang at makita ang aming pagtatapat upang akayin sila patungo sa inyo. At yung mga mahihina, palakasin po ninyo. At Lord, ay ang gagawa para mawala yung mga pasaway na anak ninyo dito sa yung ugaling pasaway, mawala, mapalitan ng pagiging responsable. I-bless nyo na pang bawat isa. At kayo pong siyang gagawa sa aking pagpapatuloy sa pangalan ng Jesus. Amen. We're going to sing another song before we have the first song number. Tayo po yung muling magsitayo. Awitin natin, The Banner of the Cross, hymn number 165. The Banner of the Cross. First verse now, sing. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. And gather as the flag, let a standard be displayed of the crimson as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Over land and sea, wherever men may dwell, make the glorious tidings known of the crimson banner. Now the story tell, while the Lord shall claim His own. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of last verse. When the glory dawn is drawing very near, it is hastening day by day. Then before our King the shall disappear, and the world shall sway. Marching on, for Christ gone everything but lost, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Tayo po'y magsiupo. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a poor sinner like me. Though once I was lost, yet now I am found. Though
was blinded, now I see. And it's all because of God's amazing grace. Because on Calvary's mountain, He took my place. And some days of glorious morning, I shall see Him face to face. All because of God's amazing grace. Through disappointment, dangers too, through labors and sorrows we've come. But God's grace has guided safely through, and it will surely lead us home. And it's all because of God's amazing grace. Because on Calvary's mountain, He took my place. And some days of glorious morning, I shall see Him face to face. All because of God's amazing grace. And some days of glorious morning, I shall see Him face to face. All because of God's amazing grace. Amen. Ang madalas. At this moment, gusto ko mapakinggan natin yung hindi natin napapakinggan ng matagal. Magbigay ng testimony na maikli lang. Sino kaya sa tingin nyo? Si Emeng. Hagin natin si Imelda. Maikli lang. Magandang gabi sa mga taga-Malaya ulit. Maganda yung boses ko kasi pag bumabalik kami sa Maynila, mga 3 days pa lang talagang sinisipon at inuubo na ako. Hindi na kaya ng lungs ko yung pollution. Bagamat gano'n, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa privilege ulit na makasama yung mga kapatiran sa Moraya. Actually, pag uuwi kami, talaga ito yung pinaka sa akin. Isang masaya o kagalakan na muli kong mabalikan kung saan ako iglesia na pinatatag ng Panginoon. Sobrang malaking part sa akin ang maging isang anak ng Moraya. Actually, dito ko natutunan, nandun pa rin sa ginagamit kong isang Bible. Nung dalaga ko, yung pa rin yung ginagamit ko sa personal Bible devotion ko. Na meron akong ninote doon sa isang part ng Bible devotion ko na a strong preaching make a strong Christian. Actually, hindi lahat ng church ay nagpipreach patungkol mga strong preaching. Pero nung panahon namin bilang young people, dito talaga ako lumago spiritually. At nagamit ko yun sa paglayo ko sa church. Kasi pag lumayo ka sa church o dinala ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi ka talaga doon na save or na baptize, ay napakahirap makita yung fellowship kasi iba yung expectation nila sa iyo personally. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nga na isang great na
na preacher na napakinggan ko, you and God makes the majority. Kahit ikaw na lang mag-isa, alam mo na tama ang paglilingkod mo sa Panginoon, ito ay maglalast eternity. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na habang tumatanda ako by age, ay pinapatanda niya rin ako sa pananampalataya. At sa mga pagsubok na binibigay niya sa akin, ito ay itinitake ko laging challenge para ako'y lumago sa aking pananampalataya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa almost 9 years na magstay kami sa town ng Brooks Point, at ito ay probinsya, na super probinsya siya, na lahat ng tao ay iba sa city. Kasi pag city life, alam natin na iba yung kinalakihan mo, napakataas na expectation sa iyo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa araw-araw sa aking personal Bible devotion, hindi ako nakakalimutan ng Panginoon. I-encourage na magpatuloy. At lagi kong panalangin, simula nung nag-full time kami sa ministry ng asawa ko, ay hindi ako maging daan para madala ko siya sa hindi kalooban sa kanya ng Panginoon. At bilang asawa ng pastor, napakalaking temptation na magreklamo, na minsan walang pera or ganun, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi kami nangayayat sa ministry. At naniniwala akong hindi papatayin ng Panginoon sa gutom ang kanyang tinawag sa gawain. Kaya nung una, may takot na mag-full time sa service, pero ganun kalaki na pinatutunayan ng Panginoon kung gano'n siya matuwid na Panginoon sa aking buhay personally, na lalo pang lalago at mamumuhay ng mayroong kabanalan sa kanyang harapan. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi hindi ako tapos sa Bible school, na maunawaan ko agad-agad ang Biblia. Pero ito ay isang grace, malaking pagpapala sa Panginoon na lagi nating maunawaan ang bawat salita na gusto niyang iparating sa atin personally. Kasi hindi komot asawa ng pastor ay given na ikaw ay spiritual. Hindi. Maling thinking yon. Ang paglago sa Panginoon ay ito ay proseso. Tatrabahuhin mo araw-araw para hindi ka lumayo sa Panginoon. At isang pribilehe yung muli na manalangin kami ng asawa ko na daling kami ng Panginoon sa ibang lugar. Nung una, ayoko nang umalis kasi sanay na ako doon, alam ko na yung palengke, alam ko na yung ospital, kilala ko na yung mga tao. Pero hindi gusto ka ng Panginoon doon. Pwedeng magstay kami, pero tingin ko hindi kami pagpapalain ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon nung last year, pinakita niya sa asawa ko na kailangan namin mag-move forward sa Puerto Princesa City. At nung una, ayoko mahirap nung tumira sa city kasi sa probinsya makakahingi ka ng gulay, makakatawad, gano'n sa city, hindi na. Pero ganun pa man, hindi pagkain ang ipupunta ko sa mission field. Ito ay, muli ay, binigyan ako ng Panginoon kasi pag tumatagal ka sa ministry, ayaw mo na mag-soul winning. Personal sa akin yun, hindi ko alam sa asawa ko, na nagsasawa ka mag-soul winning, pero ang buhay ng mananampalataya ay mag-soul winning. Pag hindi ka na nag-share ng gospel, may problema ka sa sarili mo. Napapasalamat ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng tapang na kung ano yung natutunan ko dito, ina-apply ko doon na yung tracts distribution, di kasi sila masyado doon, and door to door, na magbibigay at magsusoul winning. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi nagbabago ang kanyang mga pangako. Pag lumabas ka at ipangaral mo yung salita ng Panginoon, hindi mag-preach yung babae, kundi mag-share ng personal mong experience. Kasi ang kaligtasan, ito ay hindi experience ng aking asawa. Personal kong naranasan kung paano ko diligtas ng Panginoon at kaya ko din itong i-share sa iba na sila rin ay makakamtan ng kagalakan na nagbumula sa Panginoon. Ano man ang hanapin natin sa mundong ito, hindi niya may bibigay yung full na joy. Dahil ang joy ay na kay Kristo lamang. Ano man yung tinatamasa natin ngayon, panandalian lang yon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil
lagi niya akong kinokorek sa bawat pagkukulang ko sa kanya. At minsan masakit, pero ito ay isang pagpapala sa buhay ko, na saan man dali ng Panginoon yung aking asawa, kami ng mga anak niya ay sasama at magsasubmit sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Last month, nag-move na po kami, mag 3 weeks na po kami sa Puerto Princesa, at ibinigyan kami ng Panginoon ng studio type na bahay. Pag tumatayo kami lahat, nakita niyo po yung panganay ko, 40 kilos po yan, 8 years old. Pag nagbanggaan po kaming tatlo, kung sino po ang unang mag-bounce na makakarating sa CR. Ibig ko po sabihin, 1/4 lang po nung tinitirhan namin sa Brooks Point yung binigay sa amin ng Panginoon. Pero alam ko na aalisin kami ng Panginoon doon kapag nakita niyang magiging mabuti pa rin kaming katiwala. Ano man yung tinatangkilik namin ngayon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi maraming purpose kung bakit ako pumunta kay Ate Olens at mga kapatid ko na maka-fellowship ko sila. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kalakasan sila sa akin na makita ko silang naglilingkod sa Panginoon. Kasi yun na yung pinakasiyahan ko na bawat isa sa amin niligtas ng Panginoon at kunin man kami ng Panginoon ay maglilingkod kami sa Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na yung mga anak namin na pinapanalangin ko yung kanilang kaligtasan. Actually, ngayon ko lang naranasan na pag lumaki sa Sunday school, yung bata yung mahirap siyang tumanggap sa Panginoon. Every kids camp dun sa aming church, binabantayan ko yung evening service at tinitignan ko kung tataas ng kamay yung anak ko. At pag tumaas siya ng kamay, ako yung kukuha sa kanya para i-deal ko siya patungkol sa kanyang kaligtasan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon last kids camp. Nagtaas yung panganay namin para sa kanyang assurance of salvation. Dahil isang kalungkutan sa akin na mamatay siya na bata, na maghihirap siya dun sa eternal fire, na hindi ko yon siguro matetake kahit kayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na muli makita namin kayo at sana makasama namin kayo sa pananalangin, sa mission na gusto sa amin ipatapos ng Panginoon. Ngayon meron kaming attendance, nag-average ng 25, meron kaming isang family, at the rest ay mga young professional. At alam ko, isang araw, isa rin sa kanila ay maglilingkod sa Panginoon at ibibigay ang buhay sa Kanya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na makita kayo na iba-iba na, yung iba hindi ko nakilala. Ito ay patunay na ang Moriah Baptist Bible Church ay soul winning pa rin po ang inyong pinag-focus. Ganon din po kami. Soul winning po kami ngayon. At alam ko, lahat ng tao nakikilala nila ang Diyos. Pero yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, kakaiba siyang Diyos kasi siya yung tunay na nagbabago ng buhay. Kaya huwag po nating itikom yung mga bibig natin para ibigay sa kanila yung gospel na kailangan nila kasi tayo yung nasa katotohanan. Ibigay natin yung para sa kanila na katotohanan na makapagligtas ng kanilang kaluluwa. At lahat ay binibigay ko yung pasasalamat at glory sa Panginoon kasi ito ay para sa Kanya lamang. Magandang hapon po. Yun. Tawag doon, exhortation. Kaya, anyway, maganda, di ba? And we praise God because we have a part in their training or in her training. Pagpin natin ang may kanya-kanya tayong mga struggles yan, ang malaga, keep going. Wala dapat ma-discourage, pero kailangan porsigido tayo lahat. At this moment, we have to have the song leader now to listen a song while the choir be prepared to occupy the platform. Awitin po natin yung Wonderful Grace of Jesus. Choir members, maganda na po sa second verse ng awiting ito ay punta na kayo dito sa harap para sa inyong special number. Awitin natin, Wonderful Grace of Jesus. First verse now, sing. Wonderful grace of Jesus,
greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praises. Second verse. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been turned asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praises. Last verse. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Tayo po'y magsiupo.
Thank you, choir. Blessing po, ano po? Yeah, salamat sa Panginoon. And we heard a good testimony already. We praise God for that. And at this moment, now the main menu. Ating kapagsalita ay humahaba ng kanyang karasan sa paglilingkod, pangangaral. Kaya talagang alam ko na mayroon siyang ibibigay sa atin na take home. Pag-pray natin na habang nagsasalita, mabless tayo. And let me encourage each one to be listening with an open ear from the open heart. Mula sa puso, ang direksyon ng ating pakikinig. Kaya mula sa Lord, through the speaker, through our system. At ito ay hindi lang natin mapakinggan, maipagpasya na ibuhay. Kaya na ating dapat gawin. Papasalamat tayo sa mga pagsubok din na kailangang dinadaanan, hindi upang ibagsak itong mga ito, kundi upang i-build up, sapagkat sa panahon, aaliwin ka kung saan ka inaliw naman ng Diyos. Kaya, alam ko may mensaheng ibibigay sa atin to, at ang kanyang lingkod nito ayan natin na gamitin siya ng panahon sa pagkakataon ito, Pastor Jesse. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto po sanang bigay ng testimony pero sinakop na po lahat ni Emeng. So hindi na ako magbibigay ng report kung ano pong nangyayari sa amin sa Palawan. At noong kami po ay hinipo ng Panginoon para, actually, nung ako ay hinipo ng Panginoon para sumunod sa kanyang panawagan, sa labas po ng aming lugar, sa Brooks Point, ang panalangin ko ay maunawaan ng aking asawa at ng aking mga anak. Medyo po mahirap kapag yung tipong kampante ka na sa isang lugar, pagkatapos ikaw ay lilipat at yung lugar ay hindi mo alam, yung mga tao ay hindi mo kilala, at yung titirahan mo ay iba doon sa tirahan na ibinigay ng Panginoon. Ngunit ang ginamit po ng Panginoon para maunawaan nila ito ay ang maunawaan namin o may paunawa sa bawat isa sa amin na bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay mga pilgrims. Pag sinabi ng Panginoon na you stay, you stay. Pag sinabi ng Panginoon na move out, move out. So, kung from here, alisin pa kami ng Panginoon sa lugar na ito, then wala pong problema as long as it is the voice of God calling us. Wag lang the voice of this world or the voice of other else. Mahirap po yun. At kami nagpapasalamat sa inyo pong mga pananalangin at sa pakikibahagi niyo po sa gawain na itinalaga sa amin ng Panginoon. At ito po ay malaking tulong at pagpapala po sa amin. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, hinihiling ko po na inyo po itong tanganan at buksan sa unang Korinto, Kapitulo 13, tayo pong lahat ay magsitayo. 1 Corinthians chapter 13. Babasahin lang po natin, balik tayo ng isang verse sa 1 Corinthians 12, verse 31, pagkatapos 1 Corinthians 13, verse 13. Okay? 1 Corinthians 12:31 and then 1 Corinthians 12:13. Magtatapos po ako sa pagbabasa ng 1 Corinthians 14:1. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you the more excellent way." Chapter 13, verse 13. "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity." 14, verse 1. "Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may
prophesy. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, dakila't mga pangyarihan sa lahat, kami po sa mga sandaling ito ay lumalapit po sa inyong paanan at kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay muli magkatipon sa lugar na ito at aming pagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Dito po ay aming pagsaluhan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Dalangin ko po, Diyos, na inyo pong hawakan ang aming mga puso at isipan. Buksan niyo po ito, Panginoon, para sa inyong mga salita. Higit sa lahat, kayo po nawa ang maging tagapaggabay ng inyong tagapagsalita sa mga sandaling ito. Gamitin niyo lamang po siya bilang tagapagbahagi po ng inyong mga salita sa aming kalagitnaan upang aming masumpungan mula dito ang mga kamanghamanghang bagay na nais niyo pong ipaalam sa amin at nais niyo po naming matutunan. Maraming salamat po sa pribilehiyo na magamit ninyo sa pagbabahagi po ng inyong mga salita sa iglesyang ito. Kayo po ang magbigay pala sa kanilang pastor, kay Pastor Padua, hanggang sa bawat isang mga manggagawa at miyembro nito, Panginoon, upang ang iglesyang ito ay patuloy pang magamit sa kaluwalhatian at kapurihan ng inyong banal na pangalan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon, ang sabi po ni Pastor Padua ay kung maaari na matalakay ang patungkol sa pagbibigay, kapurihan at kaluwalhatian po sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Ang pagbibigay papuri po sa Panginoon, ay pagsasabi nating pagbibigay ng kaluwalhatian, ng glory sa Panginoon ay napaka-specific na binigay po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verses 1 to 14. Makikita po natin doon 3 beses na binanggit ni Apostle Paul that we should be to the praise of His glory. At pagka tinalakay po natin itong patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, ay minsan nagpag-iisip tayo, ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos at papaano ba natin ito maibibigay sa Kanya? O papaano tayo bilang mga mananampalataya o bilang anak ng Diyos na magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Jesus? Kung ating pong tatalakayin o hukayin na mas malalim ang bahagi ito ng Biblia, makikita po natin na ang kaluwalhatian ng Panginoon o ang glory ng Panginoon, it is the sum total of all His attributes. Yung non-moral at saka yung moral attributes ng Panginoon, pag pinagsama po natin, that is the glory of God. Ibig sabihin, kung ano ang katangian ng Diyos, ang non-moral attributes niya ay yung kanyang pagiging omnipresent, omniscient, omnipotent, and immutability, immense. O yung lahat ng mga bagay na ito ay ang non-moral attributes ng Diyos. Pag pinagsama pa natin yung moral attributes niya, the things, the character of God, which can be communicated unto us, o pwede nating maramdaman at pwede nating maipahayag din, katulad ng benevolence ng Diyos, katulad ng truth of God, ito ay pag pinagsama-sama natin ito po yung buong kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit pag pinag-usapan natin yung tayo, pamamahagi bilang tao, bilang mga anak ng Diyos, na tayo naman ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ibig sabihin lamang po nito is sa buhay ng bawat isa sa atin, we should be reflecting each moral attributes of God and living out the non-moral attributes of God. Ibig sabihin, sa ating pamumuhay, sa ating paglakad sa buhay na ito bilang mga mananampalataya, hindi lamang natin sinasabi na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, kundi tayo ay kumikilos na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ibig sabihin, kahit na tayo ay nag-iisa, matatakot pa rin tayong gumawa ng kasalanan dahil alam natin at pinapamuhay natin na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Kapag tayo dumanas ng mga pagsubok sa buhay o tayo dumanas ng mga kabigatan sa buhay, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang ito natin nalalaman, kundi ito ay may express out natin sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating pagkilos at sa lahat ng bahagi ng buhay natin. And so on and so forth. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, kung nais nating magbigay ng kapurihan sa Diyos, o nais natin ibigay ang glory ng Panginoon sa Kanya, ipamuhay lang natin ang Kanyang katotohanan sa ating mga buhay, which is mahirap bilang mga tao, pero madali bilang mananampalataya, sapagkat kaakibat ng naisin ng Diyos na magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya ay ang pagbigay niya rin ng biyaya upang magampanan natin ito. Kaya kung makikita po natin, Ephesians chapter 1, sabi ni Apostle Paul, that we should be to the praise of His glory. Pagtapos sa chapter 2, tinalakay niya na yung grace.
Nandun na yung biyaya ng Panginoon. So, hindi ito dapat maging mahirap sa mananampalataya. Nagiging mahirap lamang ang pagbibigay ng kalwalatian sa Diyos kapag ka ang tao o ang mananampalataya ay may tinatagong kasalanan sa kanyang puso. Sapagkat yun po ay patuloy na magiging hadlang upang siya ay lumakad para sa Diyos, para kay Kristo na kanyang sinasampalatayanan. Makikita po natin, marahil na ibahagi na ng maraming beses na tayo ay nilikha ng Diyos for His glory. No? Sa Genesis chapter 1, makikita natin doon na nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, it was good, pero nilikha niyang tao, it was very good. And that feeling of God is His glory. Parang, na-fulfill ko yung aking katangian sa paglikha ng tao. Pero nagkasala ang tao. Pagkatapos nagkasala ng tao, namuhay sa kasalanan, titingnan po natin sa Ephesians 1, we are created for the glory of God. Genesis 1, Ephesians 1, we are chosen for the glory of God, and then we are converted for the glory of God, and we are to converse, to live for God's glory. Pero isang bahagi lamang po ng katangian ng Diyos ang ating tatalakayin sa gabi ito. Ito po ay marahil, alam natin ang patungkol sa pag-ibig. Kung makikita po natin, si Apostle Paul, hindi po siya tumigil sa pagbabahagi sa mga mananampalataya na ang mga mananampalataya ay dapat na magbigay ng kalwalatian sa Diyos. Hindi po siya tumigil na ituro ito sa mga mananampalataya. And we as God's church should be giving God the glory. At sa ating pamumuhay sa pag-ibig, kung babalikan po natin ang 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ang sabi dyan, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do eat. Do all for the glory of God. Ibig sabihin, sa pagsulat po ni Apostle Paul ng Corinthians, kanyang ina-address yung mga questions and yung mga problems na nangyayari doon sa church na ito. At habang ina-address niya yung problema na yon, ini-insert niya unti-unti sa kanila na tayo dapat ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Pag lumipat po kayo sa 2 Corinthians chapter 5 pa lang, napakalinaw na kaagad na sinabi ng apostol na tayo ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Ngunit sa bahaging ito ng unang Korinto, sa 1 Corinthians 13, makikita natin na isa sa mga bagay na dapat nating pangatandaan bilang mga mananampalataya sa ating pagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, sa ating pamumuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, na napakahalaga ng bahagi na tayo ay ma-motivate ng pagmamahal o pag-ibig natin sa Diyos. Sa verse 1 pa lamang po ng chapter 13, ang sabi niya, do I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or tinkling cymbal. Ibig sabihin, pwede nating gawin, pwede nating ipamuhay itong mga characteristics ng Diyos at ipahayag ito sa mga tao. Pero kung ito ay hindi natin lalakipan ng pag-ibig sa Diyos, walang sa-isa ito. Sabi, para lang tayo mga pompyang. Now, ang pompyang po, kahit na pompyang siya, ay napakahalaga din ito sa isang orkestra o sa isang band. Pero kung makikita natin, pag ginamit mo ang pompyang nang nag-iisa siya, sasabihin mo marahil, itapon mo nga yan at napakaingay. Ang kanyang tunog ay nagiging walang silbi kapag siya ay nag-iisa. So kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kapag tayo ay namumuhay para sa Panginoon, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, at ilalabas natin ang bahagi ng pag-ibig sa mga bagay na ginagawa natin, ayon sa sinulat ni Apostol Pablo, ito ay magiging walang silbi. Sa ating pamumuhay, paglilingkod, pagpapagamit sa Diyos, anumang bahagi ng buhay natin, dapat po tayong ma-motivate ng pag-ibig. Charity. Yan po ang pag-aaralan natin sa gabi ito. Charity should be our motivation to continue for the glory of God. Charity should be our motivation to continue
for the glory of God. Sa buhay na ito, si Apostol Pablo, ang sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 5, "For the love of God constraineth us." Ang sabi na Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Tinitiis namin ang iba't ibang mga persecution at iba't ibang kahirapan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil gusto namin gawin ito, kundi dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa amin, at dahil ito ay nag-uumapaw sa amin, ito ang nagdadala sa amin para gawin ang mga bagay para sa Diyos. At kung tayo ay hindi puspos ng pag-ibig ng Diyos, hindi rin tayo mangingibabaw o mag-uumabaw sa pag-ibig natin sa Diyos. Ang tanong po, minamahal, kailan ka huling nagbulay-bulay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Mas madalas, inaalawan natin ang pag-ibig ng Diyos kapag nagsusuluwinilan tayo, mahal ka ng Panginoon. Kapag dumaranas ng pagsubok ang isang mananampalataya, mahal ka ng Panginoon. Pero tayo, habang tayo ay namumuhay sa karaniwang pamumuhay natin sa buhay na ito, binabalikan pa rin ba natin ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kailan tayo huling umupo? At sinimulan nating tingnan kung gaano kabuti ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kapag binalikan natin lagi ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi sa Psalm 116, verse 12, "It will lead us to ask God, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Kapag lagi nating binabalikan ang kabutihan ng Diyos, pag binasa natin ang 1 Samuel, ang sabi ni Samuel sa mga Israelites, sabi niya, "Only serve the Lord and fear Him, only fear the Lord and serve Him with all your mind, for consider how great things God has done for you." And those great things that God is doing for us is because of His love for us. Ang tanong, ito ba ay binabalikan at pinagbubulayan natin upang nang sa gayon ito ay ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy din sa atin? Makikita po natin ang tatlong mahalagang katotohanan sa 1 Corinthians chapter 13. Una, kung makikita natin, mula po sa verse 1 hanggang verse 3, charity is deliberated. No? Ito po ay tinimbang. No? At ang makikita po natin sa pagbinasa natin ito, charity or love gives weight to anything we do for the Lord. Ito ay nagbibigay ng bigat, ng magandang timbang sa anumang mga bagay na gagawin natin para sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon o kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na ito ay maging bunga ng pagmamahal natin sa Panginoon. Now, kapag tayo po ay nagmamahal, alam natin ito paulit-ulit, we can give without loving, but we cannot love without giving. So kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, kung ito ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, ang dapat na pumasok sa isipan natin, ang dapat na maging motibasyon ng ating mga puso ay, what can God get from this ministry that I am serving Him? Halimbawa, umaawit po tayo sa choir, nagsusolo winning tayo, nagtuturo tayo sa Sunday school, usher tayo, tagalinis tayo ng church, o anumang bahagi, nag-aayos tayo ng bulaklak, anumang maliliit pa na bahagi na ginagawa natin sa Panginoon. Naiisip ba natin, ginagawa po natin ito dahil ito ay para sa Diyos? O ginagawa natin ito dahil ito ay gusto lang nating gawin para sa atin at para makita ng ibang tao na tayo ay may ginagawa para sa Diyos? Nakalipas na buwan, kung hindi ako nagkakamali, na coined yung salitang selfie. Ano po? Diba? Mas alam yata yun ng mga kabataan sa social media. Ito po ay nakita ko lang sa isang documentary. Sabi na yung selfie daw ay walang ginawa kundi iayos ang kanyang sarili, kunan ito ng litrato, picturean, pagkatapos i-post sa Facebook.
o sa Twitter, o saan man, sa Instagram, o ano pa yan. Di ba? So, minsan, kapag nagmi-ministry tayo, nagiging selfie din tayo. Kukunan natin yung ating sarili, eto, naglingkod ako sa Panginoon, ito yung ginawa ko. Eto, naglingkod ako sa Panginoon, ito yung ginagawa ko. Tingnan ninyo, ito yung ginagawa ko. Tapos, lalagyan natin ng quote para mas matamis ng konti sa panlasa ng mga Kristiyano. Ginagawa ko yan para sa Panginoon. If we are doing things for us to be recognized, then we are not doing those things for the Lord. We are doing it for ourselves. Kapag ang nais natin sa paglilingkod ay mapansin tayo, makita tayong may ginagawa tayo sa paglilingkod, makita ng tao na tayo ay nagpapakahirap sa paglilingkod sa Panginoon, tayo ay duguan sa mga pagsubok na dinaranas natin para sa Panginoon at tayo hirap na hirap para sa Panginoon. Sinasabi natin, tingnan niyo ako, ito yung ginagawa ko para sa Panginoon. Mag-ingat po tayo. Dahil most of the time, ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa ating mga sarili. Blessed are those who keep their mouth shut when it comes to the things that they do for the Lord. Alam niyo po, nakakatuwa yung mga tao behind the curtain eh. Yung mga backstage people, hindi po sila usually nakakatanggap ng credit sa mga ginagawa nila. But usually, ito yung mga tao na ginagawa nila, yung mga bagay na ginagawa nila, hindi para makilala sila, kundi para magawa nila kung anong pinagagawa sa kanila, lalo na ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi na kapag humarap tayo at na-recognize tayo ng mga tao, ay hindi maganda yon. Ang sinasabi po dito, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, at tayo ay naglilingkod sa Kanya dahil mahal natin siya at ibinibigay natin yung para sa Kanya at wala tayong layunin na kunin kahit na katiting ng kaluwalhatian ay ibinibigay natin sa Diyos. Magagawa natin iyon kung tayo ay naglilingkod sa Diyos bunsod ng ating pagmamahal para sa Kanya. Kung titingnan niyo po mga kapatid, siguro sa mga kapwa ko lalaki na nandito, hindi ba? Nung tayo ay nanunuyo sa ating mga minamahal, hindi natin itong ginagawa para mapansin tayo ng mga tao na kapalibot sa atin. Ginagawa natin yung panunuyo para mabigyan ng kagalakan yung minamahal natin at maramdaman nila kung gaano natin sila kamahal. Ganun din ang paglilingkod sa Panginoon na bunsod ng pag-ibig. Dahil kung ito po ay gagawin natin without the ingredient of love. And sabi dyan, verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Binasa natin kanina sa Matthew chapter 19, isang lalaki, sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo yung iyong pag-aari sa mga mahirap. Hindi niya nagawa. Dahil mahal niya yung kanyang pag-aari, sinukat siya ng Panginoon kung gaano niya talaga kamahal ang Diyos. Dahil ang buong kautusan ay nababalot o nabubuod sa isang kautusan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, kalakasan, at yung pag-iisip. So sa bawat bahagi ng buhay natin, kung tayo ay may ginagawa para sa Diyos, ngunit ito ay walang sangkap ng pag-ibig para sa Diyos, ito ay walang saysay sa paningin ng Diyos. Alam niyo po ba, na pwede tayong papurihan sa mga ginagawa natin, pero yung papuri na yan ay hindi rin magtatagal. Ang mabuti na lang, na ibigay natin yung papuri na ukol sa Diyos dahil ito ay mananatili ng walang hanggan. Kapag tayo ay naglilingkod,
lagi nating i-check ang ating mga puso. Ginagawa ko po ba ito para sa Panginoon dahil mahal ko siya? Ginagawa ko ba ito dahil iniibig ko ang Diyos? Pangalawang bahagi, makikita po natin, charity is deliberated, or sa bahaging yan, charity gives way to anything we do. Sa verses 4 to 8, makikita po natin dyan, mas madalas sinasabi lang that's the definition of love. Di po ba? Charity defined, pero sa gabi po ito hindi. Charity delivers. Parang yung mayor pa rin po ba? Si delivers. Si Del delivers. No? Charity delivers. Bakit? Anong dinideliver? Now, tingnan po natin yung verse 4 to 8. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. Charity. Yung sabi lang, ito daw po yung definition ng pag-ibig. Itong agape na sinasabi ng salita ng Diyos sa wikang Grego, agape. Sabi lang, unconditional love. Actually, it's not just unconditional love, it is a willful expression of unconditional love. Ibig sabihin talagang, anuman ang mangyari, you will to love that person. Pero dito, yung sabi po natin na it delivers, charity delivers these things. Na kung tayo ay may pagmamahal sa Diyos, kung minamahal natin ang Diyos, kung iniibig natin ang Diyos, kung tayo ay lumalapit sa Diyos ng buong puso, ang magiging resulta nito sa ating buhay, tayo ay magiging mabait sa ating kapwa, tayo ay magiging mapagbatal sa ating kapwa, makikita sa atin yung mga bagay, yung mga adjectives na sinasabi dito sa verses 4 to 8. Then if we have that love for God, we deliver these things to people. Magtataka ka, bakit maraming mga Kristiyano hindi mabuti ang pag-uugali? Bakit? Balikan niyo po ito. Hindi tama yung pagmamahal sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod, namumuhay, nagsasabing para sa Diyos, pero hindi tama yung ating pagkilos, hindi tama yung ating pag-ugali, hindi tama yung pagtrato natin sa kasalanan, hindi tama yung ating ginagawa sa ating pamumuhay, pang-araw-araw na buhay, na nangangahulugan na yung relasyon ng Diyos, natin sa Diyos ay hindi rin tama. Sapagkat kung nag-uumapaw tayo sa pagmamahal natin sa Diyos, verses 4, 5, 6, and 7 will be experienced from us. Makikita ito ng ibang tao sa atin. So, nakakalungkod kasi minsan, tayo mga Kristiyano, pinapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinapahayag natin ang mga salita ng Diyos. Pinapahayag natin ang patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Pero hindi sa atin makita yung pagmamahal. Hindi sa atin maramdaman yung pag-ibig. Paano natin sasabihin ang patungkol sa Diyos? Hindi sa atin makita yung magandang pag-uugali. Recently, umattend kami ng conference, sabi ni Mrs. dun sa kanilang part ng conference sa mga ladies. Nahagi niya po sa akin. Meron daw isang food chain sa US. Nagsasara sila tuwing araw ng linggo. Ganda, no? Pag nagsara isang food chain sa araw ng linggo, nakakatuwa. Kasi isipin mo, siguro Kristiyano yon. Ay hindi po. Hindi daw po sila nagsasara dahil Kristiyano sila. Nagsasara sila kasi napakadami ng mga demanding Christians tuwing araw ng linggo na pumapasok sa food chain na yon. Napakarami. Sasabihin lang, dapat dumating na ito in 15 minutes yung order ko. Sabi mo 15 minutes. Sabi mo may ganito. Sabi mo may ganito. Sabi mo may ganito. Nasaan sila? Pero Kristiyano. Pero ano sabi po dito? Number 1 characteristic, charity suffereth long. Doon pa, hindi pa natapos. 2 minutes pa lang.
doon sa binigay na pag-iintay ng cashier, ng counter. Hindi po ba? Pero kung iniisip natin, may pag-ibig ako sa Diyos, at ang pag-ibig kong ito ay dapat madama ng taong ito, then I will suffer long. Mga minamahal, charity dispenses this fruit to whom charity is expressed. Itong 4 to 7, ito ay may experience from us. Kung totoo na minamahal natin ang Diyos. Isipin mo, sabihin mo, ginagawa mo para sa kapulihan ng Diyos. Pero hindi mo ma-hold yung temper mo. Now, tandaan niyo po, kanina sinabi natin, one of God's attributes ay yung pag-ibig. Tama? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay pag-ibig? Naniniwala ba kayo na dapat itong makita sa atin? Naririnig po ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Pwede yan, naririnig sa amin. Napapakinggan yan sa amin ng mga tao. Pero ang tanong, nakikita ba talaga sa atin ito? Nadarama ba ito sa atin? Diba? Nararamdaman ba ng mga tao na kapag naglakad tayo, nadadama ba natin ng mga tao sa atin na meron tayong pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa Diyos? Hindi ko po alam kung gaano na natin na ipapahayag itong ating kahabagan. Medyo mahirap yun dito sa metro kasi lahat pinagsusupetsahan natin ng luloko, di ba? Tama? Noong nakaraan, sabi ng ibang mga kasama namin, Pastor, samahan nyo naman kami sa Cubao. Sinamahan namin, pumasok po kami sa ukay-ukay. Merong matandang babae na merong siguro mga almost 15 pesos na mamiso sa kanyang palad. Pagkatapos sabi niya sa amin, pahingi po, pamasahe lang. Ngumiti lang po kami. Kasi kami wala rin pamasahe. Paglabas po namin ng ukay, pagdaan namin ulit sa kanya, may 2 piso na lang siya. Hindi niya kami nakilala eh. Pahingi po, pagkain lang. Sabi ko dun sa kasama, tinan mo kanina, hinihingi niya pamasahe, ngayon pagkain. Sabi niya, Pastor, baka pambao niya sa biyahe niya. Kaya kinakailangan, sabi ko, hindi, hanap buhay niya yan. So may 200 tao na magbibigay sa kanya ng mamiso sa loob ng isang araw, hindi pa naman umabot ng minimum yun, ano? Pero may 200 a day na siya. Di ba? Pero, may mga makikita tayong mga taong tunay na nangangailangan. Nararamdaman ba sa atin itong pagmamahal ng Diyos? Ito lang mga kapatid natin sa pananampalataya. Nadarama ba mula sa atin ang pagmamahal sa Diyos? Itong sabi natin, suffereth long, kind, hindi ba tayo naiinggit? Wala bang bahid ng pagkainggit sa atin? Hindi ba tayo nagmamalaki? No? Hindi ba madaling pumalakpak ang ating mga tenga at lumaki ang ating mga ulo? Na pag pinuri tayo, ako yun. Alam niyo na yan, ha? Ako yun. Hindi ba tayo, kumikilos ba tayo ng tama? Sa lahat ng oras. Ang sabi sa verse 8, seeketh not her own. Are we willing to give ourselves to others? Have we given ourselves to others? Are we easily provoked? Madali ba tayong magalit? Madali ba tayong mag-flare up? Ang sabi dyan, nag-iisip ba tayo ng masama? Malicious thoughts? Nag-iisip ba tayo ng masama laban sa ating kapwa? Siguro ganyan yan. Yung madalas natin nagagawa, no?
Tayo maging mga mananampalataya ay pwedeng maging pwede pumalit kay corona, no? Kasi masyadong maraming mananampalataya judgmental. Di ba? Ganyan yan eh. Bilis natin. Pero balikan mo yung nauna. Hindi ka lang napagbigyan ng minsan, may conclusion ka na. Sabi nga, suffereth long. So hindi pwedeng mag-contradict itong mga katangian ito. Do we bear all things? Marunong ba tayo magbata? Marunong ba tayo magtiis? Alam niyo po yung kaibahan ng dalawa? Yung pagbabata at saka pagtitiis? No, yung pagtitiis, nahihirapan ka, tinitiis mo, ibig sabihin, kinakaya mo. Yung pagbabata, nahihirapan ka na ng matagal, pero patuloy mo pa rin dinadala. Kumbaga, meron kang kapatid sa pananampalataya, 10 beses ka nang ginalit. Nung una, 2, 3, tiniis mo. Pero pag lumampas pa doon at tinitiis mo pa rin, yung tawag doon mga kapatid, binabata mo na siya. Pero hindi po yung binabanatan. Iba yung binabanatan sa binabata. So, binabata mo na siya. Dinadala mo siya. Inuunawa mo siya. And sabi nila, the very first person to understand the other, that person is the mature one. Tama? And ito ay magiging bahagi ng ating pagiging mature. Umaasa ba tayo sa lahat? Do we believe all things? Pag may sinabi sa ating kapatid natin sa pananampalataya, oo, naman, totoo yan. Pag alam natin, totoo. Diba? Pag nangako siya sa atin, tinitake natin yan. Pag hindi niya natupad, sinasabi rin natin sa kanya. Ang sabi diyan, hope all things and endure all things. Ito ba yung nakikita sa atin? Are these things nadi-deliver ba natin ito sa kapwa natin? Na-experience ba sa atin? Charity, deliberated. Nagbibigay siya ng weight sa ministry natin at sa lahat natin ginagawa. Pangalawa, charity or love delivers. It dispenses these characteristics sa mga tao na pinapahayagan natin to. At nangyayari lamang yun kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos. Panghuli ay lulundag po tayo dun sa verse 13. Makikita po natin yung 8, 9, 10, 11, 12. Ito ay introduction niya sa verse 19. Verse 13, ang sabi po, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Makikita po natin, charity is dignified. Charity is deliberated, charity delivers, and charity is dignified. Itinaas. Now, may hope, may faith. Bakit mas mataas pa sa kanya yung pag-ibig? Bakit mas mataas pa ang pag-ibig sa pananampalataya? Bakit mas mataas pa ang pag-ibig sa pag-asa sa Diyos? Bakit? Dahil yung pag-asa sa Diyos, pag nandun na tayo sa langit, wala na tayong aasahan pa sa Diyos. Tama? Mararating niya na yung hangganan niya pag dumating tayo sa langit. Yung ating pananampalataya sa Diyos, ang sabi, faith is the evidence of things unseen. At saka, the substance of things hoped for. Pagdating natin sa langit, complete na yung faith natin. Pero pagdating natin sa langit, nandoon ang Diyos, nandoon tayong mga mananampalataya, nandoon yung kapwa mo mananampalataya, kinaiinisan mo, at kinakailangan mo pa rin ng charity. Kinakailangan mo pa rin express ito. Sabi ko sa mga kapatid sa pananampalataya, meron gumawa ng masama sa church. Sabi ko sa kanila, alam nyo mga kapatid, kahit ginawa nila tayo ng church, kinakailangan natin silang, ginawa ng masama ang church, kinakailangan natin silang ibigan. Bakit ka ang pastor? Masama na ginawa lang sa church, bakit natin ibigin? Pagdating sa langit, sila din yung kasama natin. Alam nga naman, pagdating sa langit, hindi mo pa rin sila mahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, practicein na natin yan, ano po? Kapag pinractice natin yan, yung sinasabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong pagdating sa langit, nandoon din sila.
Alam niyo yung dahilan kung bakit po ayaw ni Jonah pumunta sa Nineveh? Kasi tinuturing niya silang kaaway at ayaw niya silang mapunta sa langit. So, ang sekreto, para hindi niyo na-exercise yung charity sa langit, yung mga kaaway niyo, huwag niyo isulwin. Katulad ni Jonah. Para pagdating sa langit, hindi ka na mamumuhi, di ba? Ayan na naman yung kinamumuhian ko. Oh. Mali yun. Baka ipalunok kayo ng Panginoon sa Pandakapigmiya. Mahirap yun. Na kailangan natin gawin, ngayon pa lamang, we should experience this overflowing love towards God so people may experience this from us. Kailangan nating experience, kailangan nating ibigay. Ito nag-uumapaw ng pag-ibig sa Diyos. Para yung mga tao, sasabihin na, yung tao na yan, mahal niya ang Diyos. Sabi natin, charity is dignified. Charity exceeds anything to which it is compared. Ano man ay kukumpara mo sa pag-ibig, mahalaga pa rin ang pag-ibig. Minamahal, kung meron mang katangian na dapat maging characteristic ng buhay natin, isa sa mga ito ay ang pag-ibig. Kung lalakad at mamumuhay tayo sa buhay nito, napakainam po. Nai-introduce tayo ng mga tao na kapalibot sa atin. I know that this person loves the Lord. And that's enough. Napakagandang pagkilala yun sa atin. Imagine niyo po, sa lahat ng mga katangiang binanggit, yung pag-ibig lang binigyan ng isang buong kapitulo. Mula sa simula hanggang sa wakas, nangingibabaw ang usapin ng pag-ibig. Kung gagawa tayo ng mga bagay para sa Diyos, it should be motivated by our love for God. Should be. Hindi ito motivated ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At kapag ginawa po natin ito, surely, the Lord will be pleased. And surely, the Lord will be glorified in our lives. And if this church, kapag ang iglesyang ito ay makikilala na iglesyang nagmamahal sa Diyos, maluluwalhati ang Panginoon sa iglesyang ito. Bakit? Kung gagawin natin lahat ng katangian ng Diyos ayon sa ating sariling kakayanan, mahihirapan po tayo. Pero kung iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ang magiging resulta nito, bibigyan natin ng kapurihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ang magiging resulta. Kung nag-uumapaw tayo sa pag-ibig sa Diyos, mabibigyan natin siya ng papuri sa ating mga buhay. Ang Deuteronomy po ay second time na binigay ng Panginoon yung kautusan sa mga Israelites sa pamamagitan ni Moses. First part ng Deuteronomy, introductory part nito, ni-remind sila ni Moses sa kanilang history. Bago sinimulan ni Moses ang pag-deliver ng mga commandments, sabi niya, "Hear, O Israel, our God is one God. Thou shalt love the Lord thy God with all your might, with all your soul, with all your might, with all your strength." Lahat ng kautusan babalik sa pag-ibig sa Diyos. At kung wala tayong pag-ibig, para lang tayong mga mananampalatayang pompiang. Ano man ang gagawin natin, magiging walang saysay sa paningin ng Diyos.
Manalangin po tayo. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sa paalala ninyo sa amin. Kami bilang inyong mga anak ay dapat na lumakad at mamuhay sa pag-ibig sa inyo. Panginoon, we can be professionals with everything we do for you. Pwedeng magawa namin yung pinakamahusay, masurpass namin yung pinakamagaling ng mga tao sa paggawa namin ng mga bagay para sa iyo. Pero ang sabi po ng inyong mga salita, kung kami ay walang pag-ibig, parang pompeng lang po kami tumutunog ng walang saysay. Sinabi rin po ng inyong mga salita na kung kami ay nagmamahal sa inyo, may mga bagay na maipapadama namin sa aming kapwa dahil mahal namin kayo. At kung kami ay lalakad para sa inyo, hanggang sa langit, mararamdaman namin, maipadadama namin at makikita kami at makakarakterize sa aming buhay na kami ay mga mananampalatayang umiibig sa inyo. O Diyos, sa inyo pong pagpalain ng inyong mga salita sa inyong puso at buhay. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga sandaling ito. Kayo nawa ang kumilos at humipos sa aming mga puso. Dahil ang katotohanan, for us to give glory to your name, we should be motivated by our love for you. Bless niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagtili po tayo na kayo at nakapikit. Alam po si Pastor Pat. At this moment, with heads bowed, eye closed, I just want us to ponder upon the message we heard. Isipin natin to, tayo ba humingi sa Diyos at umaabot doon sa punto na mahal natin siya dahil sa mahal natin siya. Yung kanyang pag-ibig ay ating hinahangyan makita ng iba. Lahat natin gawin ay dapat yan ang lakit. Ikalawa, na binanggit sa atin ay yung binabata na talagang may pagkakataon minsan nawawala tayo pagtitiis, back to the old nature, na hindi na tayo makapagtiis at yung ating pag-ibig ay hindi nakikita yung karangalan at karuwalhatian ng Diyos. Dahil dito sa mga bagay na ito, napapaya ang Panginoon sa atin. Think of what you have done and think how you have applied the love of Christ even in our worshiping the Lord, reading the Bible, loving the lost, and all these ministries. Alam nyo, tayo ay dapat reflection ng pag-ibig ng Diyos. At yan ang una sa bunga ng Espiritu sa ating pagtatapat. Yan ang dapat unang makita sa atin. Kaya sa pamagitan ng bagay na ito, ay isipin natin, Lord, wala pa ako, hindi pa ako maabot doon sa mga ehemplo na ginamit. Tulungan niyo pa ako na abutin ito. Yun ating hangarin na makamtan. Especially pag pinag-uusapan ang pag-aakay ng ating loved ones. Minsan ang titigas ng puso at parang nananadya habang pinapakita pagmamahal mo, lalo man silang nagiging antipatiko sa atin o kumakalaban sa atin. Well, look beyond. Mawawala ang isang tayo sa China na nabanggit ko yan. Let me use that illustration again. Itong taong to, Kristiyano, may kapitbahay siya na talagang sutil at mapagsamantala. Itong taong to, pag siya ay papatubig sapagkat siya ay isang farmer. Pag siya nakapagpatubig at napulunan ng mga pilapil niya ng tubig, binubutas yung kanyang kapitbahay para punta yung tubig sa kanyang mga palayan at tinatamad siya sa dapat niyang trabahuin. So itong Christian, sapagkat paulit-ulit, nasasaktan na siya.
Sa ganong kalagayan ay sabi sa kanya, sa pagkat humingi ng payo sa kanyang kapatid sa Panginoon, "Brother, can you go beyond that which is right?" Alam niyo, he took the counsel at sa sumunod na pangyari bilang application ng kanyang napakinggan ay kanyang pinuuling yung kanyang pilapil at napuno niya, siya na ang bumutas sa pilapil na yon para pumunta sa kanyang kapitbahay ang tubig. Itong kapitbahay nagtaka kung bakit yun ang kanyang ginawa. To make the long story short, that unsaved neighbor saw the difference. At nung nakita niya, naduma niya yung concern na yun. Naduma niya ang pakipag-ugnay ng Diyos. And because of that, that person, that farmer got saved. Because he felt, he saw God's love. Sa atin, do we love our neighbors, our loved ones, that much to the point of them seeing Jesus in us? I trust that we have that kind of attitude. Father in heaven, thank you for the message you gave us this evening. Bless us, Lord, and bless the recipient. And allow us, Lord, to appropriate. Ayan pa rin na aming tanggapin ito at tanggapin sa aming buhay at gawing bahagi na aming buhay ayon sa iyong biyaya ang mensaheng ito. At makita sa mga tao sa mga kami i-interrelate o iugnay. Napapasalamat po kami, pagpalain niyo pang bawat isa, at ayan po niyo po noon na baon namin ito sa pagtatapos ng araw na ito, na araw naging blessing, at pagdating ng Wednesday, hindi naman uli kami upang sumalok ng grasya sa magitan ng mensahe at hanggang sa sanding muli. Salamat po, gawin niyo kaming karapat dapat, Panginoon, at ayan po niyo makita ng mga kapatiran ang aming pagtatapat na sa halip na kami matangay, kami ang tatangay sa kanila sa pagtatapat. Dahil mahal namin kayo above all. At ni-reflected po sa pagmamahal namin sa kanila. Sa pangalan ng Jesus, ang samad dalangin at lahat ng nagsabing, Amen. At this moment, we're going to sing a song, Brad. Tayo po'y magsitayo, awitin natin yung How I Love Jesus, hymn number 215. How I Love Jesus. (215) sa ating pong mga hymn book. First verse now, sing. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me of my Father had in store for every day,
And though I tread a darksome path, yield sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first, last verse, it tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in His sorrows bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Muna tayo sa madali. We're about to wind up. Let me just remind you of the activities we are supposed to be preparing to achieve or to do. Kailangan natin, mga kapatid, ipag-pray ang ating enrollment at ipag-pray na rin natin ating paglago. Alam nyo, maganda ito na mamotivate tayo. But without us getting into the Word, in love, ay hanggang dyan na lang tayo. Kaya, yan po ang ating tandaan at sa pagkakataong ito, ay dadako tayo sa ating express sa ating pag-ibig sa Diyos through giving. So, tayo po lahat ay manalangin. At alam nyo, maganda yung una, alin mo sarili mo, and then yung gift mo, at gawin mo to lahat for the Lord and to the Lord. Father in heaven, salamat po sa mensahe na ibinigay sa amin. Hayaan po ninyo na aming ma-express po ito sa araw-araw pamumuhay. Una po, na ipakita namin sa inyo na kayo ang lahat-lahat sa aming buhay. Yan din, Panginoon, sa mga blessings po ninyo. Salamat sapagkat tunay, Panginoon, na hindi kayo nagkulang sa amin. Kami lang ang lagi nagkukulang sapagkat napapatingin kami sa mga biyaya. Sa halip na napapatingin kami sa inyo na nagbibigay ng biyaya. Salamat aming Diyos sa pagbibigyan niyo rin sa amin ng tamang pananaw at kagalakan upang pasalamatan kayo out of the material blessings you gave us. Allow us now to offer ourselves and our gifts. Tanggapin niyo po. Ito ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan,
Pagkilos mo'y aking inaasam, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay mong kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi, Jesus, sa'yo.